Hindi pipigilan ng Pilipinas sa mga prosecutor ng ICC sa pagkausap nito sa ilang tao kaugnay ng Duterte drug war, ayon sa Solicitor General. Pero hindi rin naman tutulong sa proseso ang gobyerno. Sa paghahanda ng International Criminal Court o ICC ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal na nasa likod ng madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon, humingi ng tulong ang ICC Office of the Prosecutor sa gobyerno ng Pilipinas para ma-interview ang 5 taong tinukoy nito sa isang komunikasyon. At ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, hindi ito pipigilan ng gobyerno ng Pilipinas dahil bahagi ito ng proseso sa pag-apply nila ng warrant of arrest. At yun ay kailangan gawin ng prosecutor kasi bago siya mag-apply ng warrant of arrest sa pre-trial chamber ng ICC, kailangan maipakita niya na magandang araw, magandang hapon, gabi sa inyong lahat yan, mga kababayan, mga ka-DDS at bawat Pilipino saan man kayo panig sa mundo ngayon. Welcome po sa ating programa. Ito po ang inyong lingkod na nagpapasalamat sa parating pagsubaybay ninyo sa pagsuporta, mga ka-DDS at mga maisog, yung mga Duterte supporters. So, ating pong talakayin ngayon ang mainit na balita about ICC. Ito po yung pahayag ni Solicitor General Guevara laban sa mga oposisyon about ICC. So, ang sabi po niya, hindi niya pipigilan yung ICC na pumunta dito para mag-conduct ng investigasyon. Pero hindi po mag-cooperate ang ating pamahalaan sa ICC dahil po nag-withdraw na tayo sa ICC. Wala na tayong obligasyon na mag-cooperate sa ICC. Mahirap ba intindihin yon yung paliwanag ni Solicitor General Guevara? Mga abogado pa naman kayo at mambabatas. Nakakahiya po na kaming mga ordinaryong tao ay nakakaintindi sa batas. Kayo dyan po pinagkatiwalaan at binoto namin ay mga bobo at ang hirap makaintindi. Kasi nagpapairal sa inyo ang politika. Yan po ang katotohanan ng inyong kabubuhan. So ang tanong po ngayon, papasok ba yung ICC dito sa Pilipinas? Ang sagot po ay hindi. Yang mga sabi-sabi na nakapasok na o nag-conduct na or ongoing na yung investigasyon about sa drug on war, yung EGK na sinasabi nila sa ICC ay chismis lang po yun. Wala pa po at hindi pa po pumasok ang ICC dito sa Pilipinas dahil ipapaliwanag po natin yan mamaya kung bakit hindi pwede papasok ang ICC dito sa Pilipinas. Alam nila ang batas, sila po ang gumawa ng batas. Hindi mga bobo yung ICC na lalabagin nila ang kanilang sariling batas. incriminating or exonerating, dapat mapakita niya na ginawa niyang lahat para mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng persons concerned na may paliwanag ang kanilang position. No? Pero dagdag ni Guevara, hindi man pipigilan ng gobyerno ang hakbang ng ICC, hindi rin ito tutulong sa proseso. Nag-withdraw na kasi ang Pilipinas noong 2019 sa Rome Statute na sumasaklaw sa ICC. Wala na tayong relasyon na kahit ano sa ICC. Kaya kung humihingi sila ng kooperasyon sa atin, ay wala tayong legal duty na makipag-cooperate sa kanila. Bagamat kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon, ay hindi naman natin mapipigil yon. Hindi sinabi ni Guevara kung sino ang 5 tao na nais makausap ng ICC prosecutor. Pero sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang social media post na ito ay sina dating PNP chief at ngayon Senador Bato. So yan po si Trillanes, yan po ang pakana ng mga maling impormasyon, mga false information, mga chismis na balita na sabi niya ongoing na daw, nag-conduct na daw ng investigasyon ang ICC.
So hindi po totoo yan, kasi noon pa yan niya sinasabi, pero hanggang ngayon wala pang ICC sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Siguro sabihin nila wala pa kasing approval yung ating administrasyong Marcos na makapasok ang ICC sa Pilipinas. Hindi po yun. Ang totoo po niyan, alam po ng mga advisor ni Marcos, alam po ng mga abogado ni Marcos na kung pipilitin nila na makapasok ang ICC dito sa Pilipinas, alam nila na pwede silang makasuhan pagdating ng panahon. At alam nila po na lalabag sila sa batas kung kanilang iporsyo na makapasok ang ICC dito sa Pilipinas. At hindi naman mga bobo yung mga taga-ICC na basta-basta na lang mag-conduct ng investigasyon na lalabag sila sa batas. So yan po ang katotohanan na bakit hanggang ngayon puro na lang haka-haka o nangangarap lamang ng gising ang mga oposisyon na makrusipay nila, ma-persecute nila ang drug war ni Duterte. Yan po ay mga black propaganda lamang ng oposisyon para paniwalaan ng bayan na andyan na ang ICC sa Pilipinas o ongoing na yung kanilang investigasyon. Yan po ay pakana ni dating Senador Trillanes. Tingnan nyo po, hanggang ngayon wala pang ICC na nakikita natin sa Pilipinas. So yun po ang dahilan kung bakit hindi pwede na makapasok ang ICC dito sa Pilipinas, dahil sila mismo ang lalabag sa batas, ang kanilang mga ginawang batas ay sila mismo ang lalabag sa batas. Nadagdag na kaso dun sa libo-libong pinapatay ng EJKA, no? Kaya ngayon, halos tapos na. Ngayon, halos tapos na yung ICC, no? Timing na lang para ipadala yung international warrant. Kaya medyo too late na dahil tapos na yung preliminary investigation. Kung ang sabi po ng DOJ, they're willing to investigate and do a preliminary investigation into the findings ng Quadcom if somebody files a complaint. So apparently hindi sila pwedeng motu proprio. I don't know why. But that's what they're saying. Dapat may magsampa muna ng kaso at doon lamang aandar ang gulong. What do you think of that? And is this on the table for you? Di ba kung pwedeng motu proprio yan? Yes, mali palagi ang pulis dyan at ang mga DOJ. Ito naman si political analyst daw na si Llamas, yung kalbo dyan na parang galing sa electric chair. Ito ay political analyst ni Marcos. At ito po ay suki ng ABS-CBN News Media Center na pinagkukunan nila ng mga sagot about political issue. So, klarong-klaro po na itong si Llamas ay political analyst ni Marcos. So, talagang itong ABS-CBN Media Center ay hindi talaga ito patas na mag-report, kasi palagi na lang nilang kinukunan ng panig itong si Llamas na halatang halata naman political analyst ni Marcos. So, kanina bakit may posibilidad na papalpak yung resulta ng investigasyon? Possibility lang ha. Kasi po, una, yung ICC ay mag-hire pa ng interpreter dahil hindi po nila alam ang ating lingwahe. Hindi po sila makaintindi ng Tagalog. So mag-hire pa sila ng interpreter. So kung paano kung yung na-hire nila na interpreter ay mga opposition, so talagang papalpak yung kanilang investigasyon. Pangalawa, hindi nila alam ang background ng kinukunan nila ng mga sources. Yan ba ay involved sa droga o dati ba yung drug lord or may kaso ba yan at
may connection ba yan sa droga? At higit sa lahat, hindi nila mararamdaman ang kaibahan at pagbabago at mga naitulong sa drug war ng ating bansa. Ang lahat na ito ay mas-set aside ng ICC kasi hindi sila taga rito. Kaya masasabi ko na talagang ang resulta ng kanilang investigasyon sa ICC ay papabor talaga sa mga oposisyon. So ito po ang plano, ito po ang gigil na plano ng mga oposisyon na papalpak yung resulta ng ICC. Kailangan ng complainant. People of the Philippines na yan. Ang complainant dyan is just a witness. Ang complainant is just a witness. Kailangan sagot nila palagi, sino magtitestigo sa amin? That's another story. But you can file the complaint. Hindi pwedeng isasabihin nila na pag walang complainant, walang kaso, lalo na people of the Philippines na mag-prosecute. So, sa akin, pwede nang kasuhan yung ibang generals. For example, General De La Rosa for grave threats or grave coercion. Yung ginawa niya kay Kerwin Espinosa laban kay Senator De Lima. I mean, matindi yun, no? Kasi in fact, gusto kong i-add, itong Quadcom opened a new vista na hindi lang pala ito hinggil sa droga. Now, there are people pala na naging biktima ng drug war pero wala silang kinalaman at all sa droga. At isa na doon si Senator Leila De Lima. Sinabing drug list, nakulong ng 7 taon, walang kinalaman sa droga. General Barayuga, ini-expose at inaupo. So hindi po naririnig ni Attorney Colmenares ang kanyang mga sinabi. Kasi katulad lamang ni dating Senador Leila De Lima na naabsuelto sa kaso sa droga. Wow. So katunayan yan na may judiciary system ang ating bansa. So nagpa-function po ang ating bansa pero gusto pa rin nila na ang ICC ang mag-handle sa drug on war ni Duterte. Kasi kung ang ating Supreme Court ang mag-handle sa kaso ng drug on war at yung mga sinasabi nila na AGK, lahat ng mga anggulo na ebidensya ay masusuri ng mabuti. Kasi dito nangyayari sa atin at nandito o taga dito yung mga judge o piskalya nang mag-imbestiga. Mayroon na silang knowledge at background sa mga sangkot at pagkukunan ng ebidensya o sources at ng mga witness o suspect at makonsidera nila ang mga magagandang naidulot sa drug on war ni Duterte. So, hindi po talaga papalpak ang investigasyon kung dito po mangyayari sa ating bansa kasi nandito po at nakasaksi ang mga maglilitis sa drug on war ni Duterte. Kasi taga rito yung maglilitis. So, ayaw nila na mangyari iyon. Yung mga oposisyon ng drug war, ayaw nila na makita at riresulta ang katotohanan kasi gusto nila na paniwalaan na masira ang drug war ni Duterte. So yun po ang kanilang propaganda na masira ang administrasyong Duterte lalong-lalo na sa pakikibaka at pakikipaglaban sa mga drogista. The drug war. Yung lawyers, nabanggit yun sa Quadcom. Lawyers, walang kinalaman sa droga except they represented drug suspects. Pinatay under the drug war. Human rights defenders, na kung saan wala naman silang sinabi except criticizing Duterte for the human rights violations and drug war, pinatay din yung mga human rights defenders. So it exposes President Duterte na it's just not about drugs. Sabi niya, it's about the future of our children and the country. Pero no, you're using this against your opponents, your political opponents, and human rights defenders na kinikriticize ang policy mo. So,
nagbago tuloy pati ang motivation dito in terms of si Duterte kasi nagpakita sa taong bayan, it wasn't really just about drugs. It was about also something else. Alam niyo po, masakit isipin na itong mga mambabatas dyan sa Kongreso at mga senador dyan sa oposisyon ay walang alam sa tunay na kahulugan ng EJK. Nagkakandak po sila ng mga investigasyon about EJK pero hindi nila alam ang tunay na dahilan ng EJK. So ipapaliwanag po natin yan. Ang EJK po ay extrajudicial killings. So meaning, mga pagpatay na pang-abuso, mga nadadamay na mga inosente sa pagpatay. So ang tanong, sa panahon lang ba ni Duterte nangyayari ang EJK na yan? Sa drug on war lang ba ni Duterte nangyayari ang mga nadadamay, ang mga inosente o namamatay? Hindi lang po sa administrasyong Duterte at sa drug on war, kung hindi simula pa po kay Pangulong Marcos Sr. nangyayari yan, yung EJK. At sa panahon po ni Ramos, ni Era Doria Arroyo at sa kasulukuyang administrasyon ay nangyayari ang pagpatay sa mga inosente, mga pag-abuso sa pagpatay sa mga nadadamay na wala namang kinalaman. So yan pong mga eksena ay nangyayari yan kahit hindi pa sa administrasyong Duterte. So para sa akin po, ang dapat balikan sa ICC, na makandak ang ICC sa investigation about EJK ay sa panahon ni Marcos Sr. Dahil sa panahon po ni Marcos Sr. ay marami pong patayan na nagaganap na walang kinalaman at mga inosente. At sa panahon na yon ay diktador. Wala pong batas na gumagana, walang batas na nagpa-function. So yun po ang dapat balikan, yun po ang karapat dapat na imbestigahan ng ICC. Dahil naaangkop yun sa batas na hindi po gumagana ang batas sa panahon na yun. Mga patayan na nagaganap sa mga inosente at walang kinalaman. Yung kay Wesley Barayuga, ni-reopen na ng NBI eh. Therefore, can take off from that case, di ba? Pwede naman kahit wala na mag-file ng complaint para lang makuha yung testimony ni Garma. Because she is implicated in that case. Pwedeng DOJ, if they really want to investigate, pwede magsimula dun sa case na yun Ni-reopen na ng NBI actually. Diba? Yes. Ang Barayuga case, Ami, tama ka, it can start now. In fact, pwedeng may separate case lang yan against those responsible like Colonel Leonardo, kung sino man yung tinuro doon sa kasong yon, like Colonel Garma, of course. Because that's a separate matter. Pwede talaga yan. In fact, tingin ko, ang nagsumusuporta kay General Garma, malalakas naman na marami siyang mistay, marami siyang mga Department Justice sa kanya. So yeah, it can prosper dito, at least yun nakakaiba kumpara dun sa ibang mahihirap na EJK victims ng drug war. I think So pakinggan niyo po yung mga reporter ng ABS-CBN. So halatang halata po na talagang mga oposisyon ito ng administrasyong Duterte. Kasi yung panahon na sinara sila ni Duterte, tumatakbo po ito sa taong bayan at ginagamit nila yung public service. So mali po na itong ABS-CBN media naglilingkod sa isang politiko. Mayroon po itong pinapanigan. Wow! Mayroon po itong kinikilingan. In the TCSO, kaya siya pinatay. Kung maliban dyan sa mga kaso na yan, baka may isa tayo nakakalimutan na malaking krimen din. Kahit mahirap sampahan ng kaso. Yung krimen na binanggit ni Colonel Espinido, na sabi niya na the biggest criminal organization is the Philippine National Police.
Sabi ni Shell Jokno last week, Duterte has transformed the Philippine National Police into a killing machine. At sabi ng isang leader kahapon ng human rights ay this is the biggest serial killer in the history of our country. So, kung yung institusyon na winawasak ng ganitong klaseng So pakinggan nyo po yung sinasabi ni political analyst daw na Llamas. So kanya pong tinitwist talaga yung katotohanan. Pinapalabas niya na si Duterte ay the best serial killers. Maling-mali po talaga itong analyze ni Llamas. Hindi talaga ito dapat tawagin na political analyst kasi walang analyze, walang analyst sa kaniyang ulo. O wala na ngang buhok, analyst pa kaha. So mali po ang kanyang mga sinasabi na si Duterte ay the best serial killers. A-approve ako na si Duterte ay the best serial killers. Killers po sa mga masasamang loob, masasamang tao, sa mga durugista at sa mga salot ng lipunan. At that time, Gloria Arroyo, libo rin yung EJK doon eh. Ang mga biktima nga lang doon, aktivista, ang warning doon, ginamit yung at that time, the state security forces for EJK, na General Palparan and so on. But nobody really took that seriously eh, kasi parang mga aktivista yan. Ngayon, later on, thousands nang pinatay sa EJK under Duterte. So, that is a lesson. There are two lessons here eh, na dapat sawatain itong mga paggamit ng kapulisan, state security forces, military for yung mga katulad na yung mga EJKs and enforced appearances. Siguro ang second lesson dito, pag nasa poder kayo, huwag kayong mag-abuso. Kasi there will come a time na abutin kayo ng hustisya eh. And that's what's happening now. Kasi if you look at the Quadcom, the police were so, arrogant during the time of Duterte. Medyo marami sa kanila takot na takot na maimbestiga doon eh. So, yeah, yan talaga. They were so... Parang siya po ang matatamaan sa kanyang sinasabi na there was a time na nahabulin talaga kasi sa panahon ngayon sila po ang nang-aabuso ng kanilang posisyon at talagang mayroong oras at panahon na sisingilin sila ng batas ng kanilang mga pang-aabuso ngayon, pang-persecute ngayon at pang-crucify ngayon na mga bintang versus Duterte. So, kasi po ito si Attorney Neri Colmenares ay tumatakbo po ito sa alyansa ni Marcos. During the time of Duterte, na walang mangyayari sa amin. Presidente ang nag-assure na walang mangyayari sa amin. And now, kahit si President Duterte cannot even assure na hindi siya makulong. So, that's a lesson na rin dito sa nangyari sa EJK kay President Duterte na sana huwag pamarisan ng mga susunod na mga presidente ng ating bansa. Pero sir, sundutin ko naman from a different point of view or a different angle. I mean, well, it's good that yung Quadcom marami na uungkat na mga revelations that we would never have seen or heard from in the previous administration. But on the other hand, some are also pointing out that this is the same Congress that cheered on the drug war in the previous administration. More or less the same people. I mean, the faces do look familiar, and it is a change of tune by most of them. Of course, there were a few who were consistent from before, those who opposed the drug war. Kasi po yung mga ibang congressman at ibang senador ay mga balingbing, hindi po tumatayo sa tama, walang panindigan. So dapat lang po ito na ngayong eleksyon 2025 ay hindi po natin ito ibubuto. Dapat hindi po natin ito ibalik sa pwesto sa pagka-congressman at senador kasi nagagamit po sila sa personal interest ng isang tao. Convenient, medyo gumanon. Yes, correct ka dyan, Ede. Nung
panahon ni Duterte, everybody was praising the drug war. Walang nagrereklamo against China, sa Westfield. Ilan lang sa amin, ilan lang kami ang nagsasalita on that. Tapos ngayon biglang tapang-tapang na nila against China, etc. Ngayon may investigation. Pero siyempre, sunggaban pa rin yan ng mga pamilya ng biktima, whatever the background. Kasi this is just an opportunity na talaga may chance sila na isip nila na magkaroon ng linaw ang pagkamatay ng kaanak nila. So, yun pa rin ang kinaibro. Pinamimigay sa China ang West Philippines, tahimik ka lang. You're the... So, Attorney Nery Colmenares is accusing Duterte na pinamimigay daw ni Duterte yung West Philippines Sea sa China. So, wala pong ganon, wala pong balita na ganon. Hindi po pinamimigay ni Duterte ang West Philippines Sea sa China dahil wala pong kapangyarihan at wala pong karapatan na ipamimigay po ni Duterte yung West Philippines Sea sa China. Kasi ang pagkakaalam ko, it is only a gentleman agreement. Correct me if I'm wrong ha. Yung sa nabalitaan ko, isa lang yung gentleman agreement para hindi mauwi sa digmaan Pilipinas versus China. So, para hindi po magkaroon ng digmaan kasi kawawa po tayo kung magkaroon ng digmaan Pilipinas versus China. So para lang tayong minamasaker ng China kasi marami po silang mga advanced na mga weapon, yung mga nuclear nila mayroon tayo, wala po. So yun po ay only a tactic ni Duterte para hindi po mauwi sa digmaan at karahasan. Pero tingnan nyo po ngayon, sinisira po ng China ang mga barko ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Tahimik lang po itong si Nery Colmenares. Wala pong imik sa mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kasi ito po ay mga tuta ni Marcos. So, bakit ngayon tahimik lang kayo mga oposisyon itong si Nery Colmenares about sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea? Na ilang ulit po tayong binubuli at sinisira yung mga barko ng Pilipinas. Bakit tahimik lang po kayo? Bakit kaya? Granting without admitting na ipagpalagay lang po natin ha. Hindi yan po totoo, pero ipagpalagay lang po natin. Idibawiin nyo. Hindi naman sa kanila yung West Philippine Sea. Bakit hindi nyo mabawi? Kasi ang ginagawa niyo, ni-divert ninyo ang issue. Mahilig kayo sa mga divert tactic na issue. Ni-divert ninyo ang issue kasi hindi niyo kaya. Wala kayong nagawa sa mga pang-aapi ng China sa Pilipinas. Yan ang totoo. Hindi sa dahilan na pinamigay ni Duterte yung West Philippine Sea. Dahil ang totoo ay wala kayong nagawa na binubuli at inaapi ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. So ang ginawa ninyo, di-divert tactic ninyo ang issue. Ipinalabas ninyo na ipinimigay ni Duterte yung West Philippine Sea sa China. So nasaan ba yung pruweba ninyo, yung ebidensya ninyo, yung solido at konkretong ebidensya ninyo na pinamigay po ni Duterte ang West Philippine Sea sa China? Saan yung papel na sinasabi ninyo na magpapatunay na pinamigay po ni Duterte ang West Philippine Sea sa China? Kasi wala di ba? Kasi dinivert tactic lang ninyo ang issue dahil mga inutil yung administrasyon. Position, yung role
in the constitutional scheme of things na checks and balance ito. Hindi pwedeng payagan ng isang tao to rule over the country by whim and by arbitrary decisions. So, but still, despite that, magandang development ang Quad, and many of the victims we're very happy that the Quad, in fact, the fact na nakapagkwento sila sa Quad, alam mo, pag tinatanong ko sila, tuwan-tuwa sila na at least lumabas. Kinikim-kim nila yan for so many years. At sa ngayon na ilabas nila at na-confront nila ang mga police officers na tingin nila pumatay sa kaanak nila, na-confront nila at hindi makasagot sa kanila. At in the end, very, very important development itong Quad hearings, and I hope ituloy pa nila. Pero just 3 months ago, Kong Neri, yung mga senador na nag-iimbestiga, sinisisi pa yung mga biktima. Bakit daw hindi sila nagsampa ng kaso noon? Sinisisi pa yung mga abogado, no? Kaya medyo uminit yung ulo ko nung pinapanood ko yun no? Well, ganoon lang talaga. Kaya ang fourth lesson siguro dyan, pumili ng mabuting senador. Ito namang si political analyst daw ni Marcos. Ito po ay political analyst ni Marcos dahil ang mga sinasabi niya ay panay-panig sa mga Marcos. Itong si Llamas, talagang walang utak itong tao na ito, walang kukote. Sinisisi po ng mga senador na biktima dahil hindi po sila nag-file ng kaso sa ating bansa. Kasi gusto nila na sa ICC sila mag-file, which is hindi pwede at bawal sa batas. Dahil po dapat dito lang nila isumite, i-file yung kaso nila sa ating Supreme Court, dahil hindi po mangyayari kailanman na ang ICC ang mag-handle ng mga kaso nila, kasi bawal yun po sa batas sa ating bansa at sa batas ng ICC. Kasi kung nag-file pa sana sila ng kaso dito sa bansa, hindi sana tumatakbo na yung mga kaso nila. So yan po ang katotohanan. And I hope na ang Senate rin, of course, can also take up the cudgels of EJK, no? So, basta the Quadcom is doing well as far as the victims are concerned, ituloy lang nila at maungkat pa. Sana naman, ito yung, there is a new vista opened by the Quadcom. Yung sinabi kong mga pinatay, na hindi naman involved sa drugs talaga. Kasi EJK nung drug suspects yung first meetings ng Quad. Ito ngayon, ito yung mga sinabi ko na opposition leaders, anti-corruption general, di ba? Human rights defenders, lawyers, na dapat inimbestigahan ng Quad because they died in the same pattern. They died without justice then, or in the case of Senator De Lima, wala pang hustisya ang pagkakulong niya. And of course, ang mga witnesses doon marami din And I'm sure marami pang revelations kung sakaling buksan ng Quad Committee ang this vista opened by the revelations sa recent Quad hearing. So ito po ang aking suggestion para hindi sila makasuhan yung mga mambabatas ng mga oposisyon, sa administrasyong Marcos, yung mga oposisyon nagigil na mag-conduct ng investigasyon ang ICC dito sa Pilipinas. So atensyon lahat po kayo, mga Quadcom Committee, mga Makabayan Bloc, mga senador na mga oposisyon at sa administrasyon ni Marcos, lahat kayo dyan, makinig po kayo. Ito po ang inyong dapat gawin para makapasok yung ICC dito sa bansa na wala pong nilalabag na batas. Una, gawin ni Marcos, i-declare ni Marcos na walang kwenta at inutil ang kanyang administrasyon. Ngayon, yung kanyang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOJ, DILG, kapulisan at mga mambabatas, tsaka sila mag-invite ng ICC. So pwede na
makapasok ang ICC dyan, di ba? Very simple analogy. Yan ang gawin ni Marcos. Pero kung hindi niya gawin yan, ay lalabag talaga sila sa batas. At mismo sa batas ng ICC at sa bansang Pilipinas. At pwede silang kasuhan kahit sino na lalabag sa batas. So yan po ang aking suggestion na i-declare po ni Marcos na walang kwenta ang kanyang administrasyon ngayon. Walang kwenta ang mga ahensya ng kanyang administrasyon ngayon. Okay, Attorney, magandang gabi po. Tony and Casey po. Yes, magandang gabi, Tony and Casey, ang tambalang karton. Yes, kami po ang iyong mga unboxing ng mga balita issue. Hindi ka in the house, you're in the box. Yeah, ito ba? Thinking outside the box dapat tayo. Ngayon, ang sabi po, as usual, inulit na naman ng Malacanang, hindi na tayo babalik sa ICC. Bahala na yung House Quad Committee na sila na mag-imbestiga at kung ano man ang gawin nila sa malaman nila, bahala na sila kung anong gagawin nila sa impormasyon yon. So, ang tanong is, Attorney, ano nga ba ang silbi ng mga lumalabas ngayon ng mga revelasyon sa House Quad Committee tungkol sa EJK? Una, syempre, may ongoing investigation na tungkol dito sa pangmalawakan. Ito po si Attorney Cristina Conte. Ito po ay substitute ni dating Senador Trillanes. Kasi po nagsawa na po si Trillanes sa kanyang panluloko sa taong bayan. Wala na pong naniniwala sa kanya. So ito po si Attorney Cristina, ito po ang pinalit kay Trillanes. Ito ang female version ni Trillanes, ito si Attorney Conte. Una, syempre, may ongoing investigation na tungkol dito sa pangmalawakan at pangmaramihan na patayan. Yung crimes against humanity na reklamo, investigasyon, nakapending sa International Criminal Court. Ibanggitin ko lang na kung bahala na pala si Batman tungkol, ang sabi ng Malacanang, edi tuloy-tuloy lang yung investigasyon na yon. Kala ko pa naman magsisimula daw, may narinig akong ganun magsisimula daw ng investigasyon din sa Senado, sabi ni Senator Bongo. Sabi naman dun sa iba, magbubukas daw ng investigation yung DOJ. Taken all together, mukhang yung statements ng sitting at current president ay baliwala lang o kaya sige bahala na yan, walang gagawin, hindi actionan itong mga kasong ito. Kaya all the more kaming sasalalay sa ICC at sa mas susing investigasyon nito. So pakinggan niyo po yung mga sinasabi ng babaeng ito. Para lang po copy-paste yung mga sinasabi ni Trillanes noon. Yung paulit-ulit na sinasabi niya na ongoing na po yung investigasyon ng ICC at kung ano-ano pa. So yan din po yung sinasabi ni Trillanes noon. Siya yung continuation, the female version of Trillanes na naghahasik ng lagim, na naghahasik ng maling impormasyon o mga black propaganda para po maloko ang sambayanang Pilipino. Ng ICC siguro lahat itong mga lumabas sa Quad Committee, no? Ano na po ba ang appreciation ng ICC lately sa mga testimonya ni Kerwin Espinosa, ni Rowena Garma? Ano na ba ang naririnig niyong appreciation dito ng ICC? Sigurado yung ICC nakaabang dito sa Quadcom. So, paano daw pag hindi naman nagtatagalog? Naalala nyo, nag-request sila na, or wanted sila ng mga Tagalog translators. Yes. So, malamang katulong nila tong translators naiintindihan nila kung anong nangyari sa Quadcom. Responsibility, gawain ngayon ng mga OTP, investigators at mismong ng prosecutor na tingnan kung ano ang relevant and material information or evidence na pwedeng magamit doon sa investigation patungtong sa trial. Kasi ako, ang duda ko na dahil medyo ilang taon na rin, patungtong na ng trial at nagbubuo na case building na ang ICC prosecutor bago talaga buksan at tapusin yung investigation.
So pakinggan niyo po yung sinasabi ni Attorney Conte, female version ni Trillanes. So sabi niya, nag-hire daw na ang ICC ng mga interpreter o yung mga mag-i-interpret sa lingwahe ng Pilipino to English. So paano po kung yung mga na-hire nila ng interpreter ay oposisyon, mga tao ng mga oposisyon. So talagang madadaya po ang resulta ng investigasyon ng ICC. So wala po talagang kapasidad na sila po ang handle ng drug war ni Duterte dito sa Pilipinas. Asa labag sa batas na yung kaso bago pa simulan ito. Kaya sa totoo lang may inaabangan tayong warrant or warrants of arrest. Tingin namin baka hindi naman sa magpadali pero baka maging dahilan ito para mapabilis or mapa-emphasize dun sa ating, meron kasing naka-assign sa atin na pre-trial chamber. Ito po ang sinasabi ko kanina na itong mga sinasabi ni Attorney Conte ay copy-paste lang ito sa mga sinasabi ni Trillanes noon. Kaya mga detalye niya, inulit lang niya sa mga sinasabi ni Trillanes kasi iwan ko nasaan na yung original na scammer. So ito po ang pinalit nila kay Trillanes. Ito na urgent sa gitna ng lumalabas ng mga revelasyon.